Nagsisimula ang kwento kay Chen na kinidnap ni Gongwoo, isang makapangyarihang negosyante. Hinihingi nito kay Chen na sabihin kung nasaan ang anak na sinasabing isinilang nila 3 taon na ang nakalipas. Naguluhan si Chen at sinabing hindi niya ito kilala. Ang sekretarya ni Gongwoo na si Fonda ay gumamit ng lie detector upang imbestigahan siya. Ipinaliwanag ni Chen na isa siyang waitress sa isang party, at dito inamin ni Fonda na ang amo niya ay nalason sa naturang event at pinagbintangan si Chen sa nangyari. Matapos mapatunayan na nagsasabi ng totoo si Chen, ipinaalam ni Fonda ito kay Gongwoo. Gayunpaman, nananatiling kumbinsido si Gongwoo na nagsisinungaling si Chen at iniutos na ipagpatuloy ang interogasyon. Ilang araw ang lumipas at nanatiling bihag si Chen. Pilit niyang inalala ang mga nangyari sa party at naalala niya ang isang kasamahan na si Tangi na maaaring makatulong upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Gayunpaman, binalaan siya ni Fonda na mahirap kumbinsihin si Gongwoo dahil ito ay may personality disorder at nagiging obsessed kapag naniniwala na may taong nagkasala. Nang gabing iyon, hinarap siya ni Gongwoo at iginiit na siya ang babaeng nakasama nito. Sinabi ni Chen na nagkakamali siya, kaya galit na iniutos ni Gongwoo kay Fonda na iwan siya sa kabubatan upang mamatay sa gutom. Desperado, nakiusap si Chen kay Fonda na hayaan siyang tumawag sa kanyang pamilya. Ngunit tinawagan niya ang kanyang kasintahan na si Chon, na ikinasakit ng kanyang puso nang makita niyang walang pakialam ang lalaki sa kanyang kalagayan. Kinaumagahan, pagod at gutom, naglakad si Chen ng maraming oras hanggang siya ay himatayin. Napadpad siya sa isang kastilyo malayo sa lungsod, at nang akala niyang wala ng pag-asa, iniligtas siya ni Gongwoo. Nang magkamalay si Chen, iginiit niyang kaya niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Pinayagan siya ni Gongwoo na hanapin si Tangi. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya si Chon na inaming magpapakasal na. Sa gulat, aksidente niyang nabasag ang isang mamahaling florera na hindi niya kayang bayaran. Sa kabutihang palad, dumating si Gongwoo upang tulungan siya. Ngunit napilitan siyang pumirma ng isang kontrata na nagtatali sa kanya kay Gongwoo. Kung hindi, kailangan niyang bayaran ang halagang 1,000,000 para sa florera. Labag man sa kalooban, pumirma siya, hindi alam na kailangang manirahan din siya kasama si Gongwoo mula ngayon. Sa araw ng kasal ng kanyang dating kasintahan, labis na nasaktan si Chen, lalo na nang malaman niyang ang ikakasal ay ang kanyang kapatid na buntis pa. Nang sumunod na araw, pumunta siya sa tabing dagat at nagkataong nakasalubong si Gongwoo. Ibinahagi niya ang kanyang pakiramdam ng kalungkutan na nagmula sa pagiging ampon. Bigla siyang nakatanggap ng balita na nawala si Chon. Tumakbo siya upang hanapin ito sa kabubatan, ngunit nang magkamalay si Chon, inakusahan siya nito na siya ang may kasalanan. Hindi nagtagal natagpuan siya ni Fonda. Ipinaliwanag ni Chen na minsang nabulag si Chon. Inalagaan niya ito at nagmahalan sila. Ngunit nang sumailalim si Chon sa operasyon para maibalik ang paningin, nawala ang alaala nito at umibig sa kanyang kapatid. Nang tangkain niyang tulungan itong maalala, inakusahan siya ng kanyang mga magulang na inagaw ang nobyo ng kanyang kapatid at itinakwil siya. Nang maglaon, sumama si Chen kay Gongwoo sa isang pagtitipon kung saan nakita niya si Tangi. Nakiusap siya kay Tangi na sabihin ang totoo tungkol sa nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Tangi na hindi niya kailanman nakita si Chen sa party na yon. Dinala siya ni Gongwoo sa isang pribadong silid, sinasabing ipapakita nito sa kanya ang totoong nangyari. Patuloy na iginiit ni Chen ang kanyang inosente at nakiusap na palayain siya. Sa halip, inamin ni Gongwoo na hindi niya ito pinapalaya dahil mahal niya ito. Kinabukasan, nakipagkita si Chen sa kanyang ina na pinilit siyang pumirma ng dokumento upang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilya para malutas ang alitan sa kanyang kapatid. Sa pusong wasak, pumirma siya. Upang pasayahin siya, nagbakasyon si Gongwoo kasama si Chen at binigyan siya ng isang diamond ring. Tinanggihan niya ito kaya galit itong itinapon ni Gongwoo sa kalsada. Habang pinupulot ni Chen ang singsing, nakita niya sa malayo si Tangi at sinundan ito. Narinig niya ang pag-uusap ni Tangi at ng kanyang kapatid tungkol sa mga kaganapan 3 taon na ang nakalipas. Nagpasya siyang ihak ang telepono ng kanyang kapatid at iminungkahi ito kay Gongwoo na pumayag tumulong. Sa tulong nito, natuklasan nila na si Tangi at ang kanyang kapatid ay nagpaplanong magkita sa isang hotel. Determinado si Chen na alamin ang katotohanan, kaya sinundan niya si Tangi at natagpuan si Chon na naghahanap din ng mga sagot. Magkasama nilang narinig ang usapan kung saan inamin ng kapatid ni Chen na 3 taon na ang nakalilipas, binayaran niya si Tangi upang lasingin si Chen at siguraduhing makatulog ito kasama si Gongwoo. Pagkaraan, binalikan ni Chen ang mga nahak na recording at narinig si Chon na kinompronta ang kanyang kapatid. Inihayag ni Chon na bumalik na ang kanyang alaala at alam niyang hindi buntis ang kanyang kapatid. Agad niyang tinawagan si Chon upang kumpirmahin kung natatandaan pa nito ang pangako nito sa kanya. Sa kanilang muling pagkikita, tiniyak ni Chon na nananatili ang kanyang pangako
at hindi hadlang si Gongu, lalo na't natuklasan na ang babaeng nakasama ni Gongu 3 taon na ang nakaraan ay hindi si Chen kundi si Tangi. Nagpasya silang harapin si Tangi at inamin nito na siya ang uminom ng mga gamot upang makatulog kasama ang isang milyonaryo at mapabuti ang kanyang buhay. Ngunit takot siyang ipaalam kay Gongu na ang anak na sinasabi niyang kanya ay hindi totoo. Sa huli, napilitan si Chen na sabihin ang lahat kay Gongu, ngunit nag-alinlangan ito at nagdesisyon na magsagawa ng DNA test. Nagpanik si Tangi dahil alam niyang hindi anak ni Gongu ang bata. Sinungaling siya dahil nangako si Chan na tutulungan siya. Galit na kinumpronta ni Chen si Chan sa kanyang panloloko. Ipinaliwanag ni Chan na ginawa niya yon upang ilayo siya kay Gongu, iniisip na maaari silang magsama. Nang malaman ni Gongu ang tungkol sa mga pagkikita nila, nagalit ito at sinaktan si Chan. Sinubukan ni Chen na pigilan ang away, ngunit nawalan siya ng malay. Matapos ang mga insidenteng ito, nagdesisyon si Chen na maglaan ng oras para sa sarili at nagplano ng isang paglalakbay. Ngunit bago siya makaalis, nagbigay ng pampublikong pahayag ang kanyang kapatid na inaakusahan siya ng pag-agaw ng asawa nito. Dahil dito, nagkaroon ng napakaraming batikos laban kay Chen na nagdulot sa kanya ng panic attack at humantong sa pagkabigla, kaya nawalan siya ng kakayahang magsalita. Dahil sa pag-aalala, dinala siya ni Gongu pabalik sa kanilang bahay at inalagaan ito, umaasa na bumuti ang kanyang kalagayan. Sa huli, ipinakilala siya ni Gongu bilang kanyang asawa sa publiko at dinala siya upang makita ang isang meteor shower. Sa panahong iyon, inamin ni Gongu na may kasalanan siyang nararamdaman dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na naaksidente habang papunta silang dalawa upang makita ang parehong meteor shower. Ang alaala ng aksidente ay nagdulot sa kanya ng hindi maalis na sakit. Pagkatapos, dumating ang ina ni Gongu, si Luo, at nagbigay ng listahan ng mga babaeng sa tingin niya ay mas angkop na maging asawa ng kanyang anak. Ngunit nanindigan si Gongu na si Chen lamang ang makakapagpasaya sa kanya. Dahil sa panghihimasok ni Luo, napilitan si Chen na kumuha ng mga leksyon mula sa iba't ibang mga tutor na labis na nagpahina sa kanya. Nag-aalala si Gongu at sinimulan siyang hanapin, ngunit tanging ang kanyang telepono ang natagpuan niya. Si Chen ay dinukot ng kanyang kapatid na sinisisi siya sa pagkasira ng kanyang buhay. Nagising si Chen sa tabi ni Gongu na pinakalma siya at nangakong maghihiganti sa mga taong nanakit sa kanya, kabilang na ang kanyang sariling ina, si Luo, na kasabwat din sa insidente. Nagpasya si Chen na harapin si Luo, ngunit pinagtawanan lamang siya nito, sinasabing wala na siyang dangal. Pinabulaanan ni Chen ang akusasyon, sinabing hindi siya ginalaw ng mga taong dumukot sa kanya, ngunit tiniyak ni Luo na walang maniniwala sa kanya. 3 linggo ang lumipas, nalaman ni Chen na siya ay buntis. Nagulat si Gongu at agad siyang dinala sa doktor upang kumpirmahin ang balita. Nang matuklasan nilang 3 linggo pa lang ang kanyang pagbubuntis, nagsimulang maghinala si Gongu na maaaring ang bata ay resulta ng atake. Labis na nasaktan si Chen sa kawalan ng tiwala ni Gongu. Mula noon, madalas na umuwi si Gongu ng lasing. Sa isa sa mga pagkakataong ito, nadapa siya at bumagsak sa mga bisig ni Chen. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa at ipinahayag ang kanyang damdamin na naging daan para magkasundo sila. Sinuggest ni Chen na magpagamot si Gongu para sa kanyang sakit, at bagamat ayaw ni Gongu, pumayag din ito sa huli. Ngunit laking gulat ni Chen nang matuklasang si Mona, isa sa mga babaeng pinili ng ina ni Gongu, ang doktor na mangangalaga sa kanya. Iminungkahi ni Mona na manatili siyang malapit kay Gongu upang masubaybayan ang kanyang pag-ugali. Bagamat hindi ito nagustuhan ni Chen, pumayag siya para sa ikabubuti ng paggaling ni Gongu. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Chen ang pagbabago sa ugali ni Gongu at hinarap si Mona, na nagsabi sa kanya na inamin ni Gongu na hindi na siya mahal nito. Unti-unting lumayo si Gongu at sa huli hiniling na pirmahan niya ang isang dokumento upang wakasan ang kanilang relasyon. Labis na nasaktan, bumalik si Chen sa kanyang apartment, ngunit isang matinding sakit ang nagpatumba sa kanya. Nang magising siya sa ospital, nalaman niyang si Gongu ang nagdala sa kanya at nagsisisi ito sa kanilang paghihiwalay. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Gongu na si Chen ay dinukot ng kanyang ina, si Luo, na nagplano na ikulong siya hanggang sa maisilang ang kanyang apo. Sa galit, hinarap ni Gongu ang kanyang ina at nangakong hindi titigil hanggat hindi niya natatagpuan si Chen. Lumipas ang ilang buwan at makikita si Chen na inaalagaan ng isang doktor. Ngunit determinado siyang tumakas pagkatapos ng panganganak. Isang gabi, narinig niyang si Gongu ay ikakasal kay Mona at ang balita ay nagdulot ng pagsisimula ng kanyang panganganak. Samantala, natuklasan ni Gongu ang kanyang kinaroroonan at nagmadaling hanapin siya. Nagising si Chen na si Chun ang nasa tabi niya, ngunit inamin nitong hindi siya si Chun, kundi ang kakambal nito. Sinabi nitong si Chun ay namatay sa isang aksidente, at mula noon ay kinuha niya ang pagkakakilanlan nito dahil inupahan siya ng pamilya ni Chun.
Humingi siya ng tawad kay Chen dahil hindi niya nailigtas ang sanggol, kinuha ito ng doktor na nagtatrabaho para kay Luo. Isang taon ang lumipas, minana ni Chen ang isang malaking yaman at naging isang batang milyonarya. Sa isang pagkakataon, nagtagpo sila muli ni Gongu na inaming mahal pa rin siya nito. Sa galit, mabilis siyang nagmaneho na nagresulta sa isang aksidente kung saan nasugatan si Gongu. Habang nagpapagaling, inamin ni Gongu na nagpropose siya kay Mona upang malaman ang kinaroroonan ni Chen mula sa kanyang ina. Ngunit nanatili si Chen sa pagtanggi na patawarin siya. Hindi sumuko si Gongu at, sa desperasyon, dinukot niya si Chen upang mag-propose ng kasal. Sa huli, ikinasal din sila, habang si Mona ay umalis na may sumpang maghihiganti. Makalipas ang 2 taon, sa kaarawan ni Gongu, dumating ang kanyang ina kasama si Mona. Binalaan ni Gongu si Luo na lumayo kay Chen. Ilang sandali pa, dumating ang kapatid ni Chen na may dalang masamang balita, namatay ang kanilang ama sa kahina-hinalang pangyayari. Pinayagan ng ina ni Chen na si Gongu ang mag-imbestiga, ngunit nagbago ang kanyang isip nang malaman niyang ang kanyang anak at ang yumaong kapatid ni Gongu ay nagkaroon ng relasyon. Ang balitang ito ay nagdulot ng paglala ng kondisyon ni Gongu habang bumagsak ang kanyang negosyo. Sa galit, nagpasya siyang maglaho. Pagkatapos ng ilang panahon, natuklasan ni Chen ang ilang detalye tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at pinaghinalaang sangkot si Chon. Sa desperasyon para sa mga sagot, hinarap niya ito. Inamin ni Chon na ang kanyang ina ang may kagagawan, at sa gulat, nawalan ng malay si Chen. Nang magising, kinuha niya ang baril na ibinigay ni Gongu at kinompronta si Chon. Inamin nitong pinagplanuhan niya ang lahat upang kontrolin ang kanyang pamilya at manatiling malapit kay Chen. Alam niyang hindi ito magpapaputok, kaya sinaktan niya ito at iniwan na walang malay. Sa mga sumunod na araw, nahulog si Chen sa matinding depresyon, nawalan ng pag-asa, lalo na nang marinig ang balitang namatay si Gongu. Ngunit biglang inatake ng mga misteryosong lalaki ang bahay ni Chon. Hiniling ni Chon na tumakas sila, ngunit tumanggi si Chen, mas piniling mamatay kaysa sumama sa isang mamamatay tao. Sa sandaling yon, dumating si Fonda upang iligtas siya. 4 na taon ang lumipas, nagpunta si Chen sa ibang bansa upang iligtas ang kanyang anak, na sa buong panahon ay naninirahan kasama ang lola nitong si Luo. Pagbalik niya sa China kasama ang kanyang anak, nagulat siya nang malaman niyang buhay si Gongu, ngunit ibang-iba na ito. Hinarap niya ito at tinanong kung bakit hindi siya hinanap. Ipinaliwanag ni Gongu na abala siya sa paglutas ng mga problema ng kanyang negosyo at ngayon ay ganap na siyang gumaling. Sa pagdududa, lihim siyang pumasok sa opisina ni Gongu at natuklasan na dinukot siya ni Mona na nagpasailalim sa kanya sa mga pamamaraan upang baguhin ang kanyang personalidad. Nang mga oras ding iyon, nahuli siya ni Gongu at humingi ito ng tawad sa lahat ng nangyari, sinabing pag-uusapan nila ito. Makalipas ang ilang sandali, ang kanilang anak ay dinukot. Upang mailigtas ito, kailangan nilang kumpletuhin ang isang serye ng mga gawain, kabilang ang pananatili sa iisang bahay hanggang matanggap nila ang lokasyon ng kanilang anak. Habang hinihintay ang balita, sa wakas ay nagkasundo silang muli, at sa pagsikat ng araw, natagpuan nilang ligtas at malusog ang kanilang anak. Ang misteryosong lalaking nagplano ng lahat ay lihim na nagmamasid mula sa malayo, at isiniwalat na siya ang kapatid ni Gongu na nakaligtas sa aksidente. Gusto niyang makita ang kanyang kapatid na masaya kasama ang pamilya nito, na nagtatapos sa kwento ng kanilang magulong pag-ibigan.